Kinumpirma ng Iran state media, mga kapatid, na meron na daw na buong framework o draft framework para sa isang posibleng kasunduan sa pagitan ng Tehran at Washington. At ayon nga rito sa ating panonoorin, payag na daw ang Iran na ibalik sa normal ang commercial shipping sa Strait of Hormuz. Pag-usapan natin to, mga tol, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating panibagong reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Sa lahat ng ating mga viewers dyan, araw-araw mabuhay kayo. Nasan man kayong panig ng daigdig, sana nasa mabuti kayong kalagayan. So meron tayong balitang pag-uusapan ngayon mula rito sa UNTV News and Rescue, mga tol. No, about nga dito sa inilabas ng Iranian state media na nabuo daw di umano na draft framework para sa isang posibleng kasunduan sa pagitan ng Tehran at ng Washington. So panoorin natin itong balita. Naniniwala ang Deputy Political Chief ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC Navy ng Iran na si Muhammad Akhbarzadeh na mababa na ang posibilidad na muling sumiklab ang malawakang digmaan laban sa Estados Unidos matapos ang mga nagdaang negosasyon at ceasefire effort sa pagitan ng dalawang bansa. Well, kung naniniwala silang ganun, napakasarap paniwalaan yan, mga tol, na mababa na daw na muli pang sumiklab ang isang panibagong digmaan. Pero tatandaan ninyo, mga tol, nitong mga nakaraang balita lang, parang mga ilang oras pa lang ang nakakalipas o isang araw pa lang ang nagdaraan, may mga panibagong pag-atake ulit ang Estados Unidos, mga tol, dito sa Iran. No? Na syempre, alam naman natin, hindi rin yan palalampasin ng Iran. May posibilidad na gumanti sila dyan. Diba? Merong mga tinamaang barko, merong tinamaan ng mga missile sites ng Iran. Mga pag-atake, mga pinakabagong pag-atake ng Amerika dito sa Iran. No, pero sabi nga rito sa balita, malabo na daw. Sana nga ganun ang mangyari, di ba? Ayon kay Akhbarzadeh, bagaman hindi na nila inaasahang agad na babalik ang gyera, nakaalerto pa rin ang kanilang sandatahang lakas at handa sa posibleng pagganti kung muling magaganap ang pag-atake. Yun na nga nagkaroon na nga ng pag-atake. So may posibilidad nga talagang gumanti. Ito'y mula sa IRGC, Deputy Political Chief of the Islamic Revolutionary Guard Corps o Navy, no? Si Muhammad Akhbarzadeh. Akhbarzadeh ang pangalan. Matapang ding naglabas ng pahayag si Iranian Supreme Leader Mojtaba Khamenei at iginiit na hindi napapayag ang mga bansa sa rehiyon na maging panangga ng mga base militar ng Amerika. Ilang pag-atake pa rin ang naitatala sa magkabilang panig sa kabila ng deklarasyon ng tigil putukan. Patuloy rin ang palitan ng banta ng magkabilang panig at kapwa inaakusahan ng isa't isa ng paglabag sa ceasefire. Sabi nga ng Amerika ano daw yan self-defense daw yung nangyaring pag-atake nila. Ang sagot naman ni Aragchi, yun daw ay paglabag ng Amerika doon sa kanilang ceasefire. So pareho silang nag-aakusahan sa isa't isa. Pero isa malinaw, mga tol, napakarupok talaga nitong ceasefire na to. At sabi nga doon sa ibang report, yung kasunduan is medyo malabo pa daw mangyari. Imminent pa, not imminent, sabing ganun. April 8 nang magdeklara ng tigil putukan ang magkabilang panig para bigyan daan ang diplomatikong pag-uusap sa pamamagitan ng mga mediator. Kamakailan lang ay sinabi mismo ni US President Donald Trump na may maganda ng takbo ang negosasyon at malaking bahagi ng kasunduan ay sinang-ayunan na ng dalawang bansa. Pero pareho naman nilang itinatanggi, pareho naman nilang nire-reject yung mga proposal ng bawat isa. Kinumpirma naman ng Iranian state media na may nabuo ng draft framework para sa isang posibleng kasunduan sa pagitan ng Tehran at Washington. Sa ilalim ng nasabing balangkas, papayag ang Iran na ibalik sa normal ang commercial shipping sa Strait of Hormuz sa loob ng isang buwan kapalit ng pag-aalis ng military forces ng Estados Unidos sa paligid ng Iran at pag-aalis ng naval blockade. Ito daw yung initial Memorandum of Understanding Framework. Reopening of commercial shipping in the Strait of Hormuz, end of the US naval blockade on Iran, withdrawal of US forces near Iran. Ito yung inilabas ng Iranian state media, no? Ito daw yung draft framework.
Ngunit gate ng Tehran na hindi ito magpapatupad ng anumang hakbang hanggat walang konkretong verifikasyon sa mga pangako ng kabilang panig. Patuloy rin ang indirect talk sa pagitan ng dalawang bansa sa pamamagitan ng mediation efforts ng Pakistan. Samantala, sinabi ni US Secretary of State Marco Rubio na posibleng matapos sa loob ng ilang araw ang negosasyon para sa isang kasunduan. Bagamat aminado itong nananatiling mahirap ang mga usapin tulad ng nuclear program ng Iran at seguridad sa Gulf region. James. Eto mahirap mga tol. 'Di ba sinabi nga ng state media ng Iran na meron na daw draft framework na nabuo, inilabas nila. Pero may sagot diyan ng Amerika mga tol, no? Panoorin natin. Ito ang sagot ng Washington mga tol doon sa inilabas ng Iranian state media na sabi nila meron na daw draft framework sa pagitan ng Amerika at saka ng Iran. Pero itinanggihan ng Amerika. So ibig sabihin hindi totoo. Ayan o, sabi rito sa report mula rito sa UNTV News and Rescue, mariing itinanggi ni US President Donald Trump ang umano'y peace proposal framework na inilabas ng Iran kaugnay ng patuloy na negosasyon sa Estados Unidos upang tuluyang wakasan ng digmaan sa gitnang silangan. Para mas malaman natin ang buong detalye, panoorin natin itong balitang ito mga tol. Mariing pinabulaanan ng White House ang umano'y draft peace framework na inilabas ng Iranian state media kaugnay ng negosasyon sa pagitan ng Iran at United States. Ayon sa White House, complete fabrication o ganap na katang-isip ang inilabas na Memorandum of Understanding o MOU ng Iranian media. So hindi totoo yung pinag-usapan natin nitong nakaraan o nitong isang balita na meron daw na peace proposal na payag na ang Iran na ibalik sa normal itong shipping commercial shipping dito sa Strait of Hormuz. At hindi dapat ito paniwalaan. Lumabas ang ulat matapos i-anunsyo ng Iranian State TV ang ilang umano'y detalye ng isang draft framework. Ilang dito ang pag-alis ng US naval blockade at pag-urong ng mga pwersang militar ng Estados Unidos malapit sa Iran. Kapalit nito, papayag umano ang Iran na ibalik sa normal ang pagdaan ng mga commercial ships sa Strait of Hormuz sa loob ng isang buwan. Ngunit ayon sa White House, hindi ito ang tunay na nilalaman ng mga negosasyon at nananatiling pinakamahalagang issue para sa Washington ang pagpigil sa Iran na magkaroon ng nuclear weapon. With Operation Epic Fury, our warriors are ensuring that the world's #1 state sponsor of terror never obtains a nuclear weapon. Ayon kay US President Donald Trump, desidido ang Iran na makipagkasundo dahil lumalala na rin ang kanilang problema sa ekonomiya matapos ang mga nagdaang sigalot sa gitnang silangan. Siguro isa sa mga pinapangambahan ng Amerika kung bakit ayaw nilang magkaroon ng nuclear weapon etong Iran dahil nga sila 'di ba? Sila yung backup. Sila yung sumusuporta. Etong Iran ito yung sumusuporta doon sa mga tinatawag na terror group like for example Hezbollah, Hamas, Houthis, 'di ba? Yun yung mga proxy nila at sinusuportahan nila yon, which is kinikilala ng marami as mga terorista daw. Pero kung magkakaroon ng nuclear weapon itong Iran, posible na magkaroon din ng access itong mga terror group na to doon sa napakadelikadong sandata na yon, which is yun yung pinipigilan nila sigurong mangyari. Well, yun ay siguro lang naman mga tol, no? Ano sa tingin ninyo? Pwede kayong magbigay ng komento sa ibaba. At yan ang pinagdidiinan ng Amerika at sinasabi nilang hindi pwedeng magkaroon ng nuclear weapon itong Iran. Tawag nga ni Trump, 'di ba? State terror sponsored ba? Tama ba yung sabi niya? Balikan natin yung sinabi niya ha. Operation Epic Fury, our warriors are ensuring that the world's #1 state sponsor of terror. #1 state sponsored of terror, sabi niya ganun. Never obtains a nuclear weapon. Ayon kay Yun yung pangunahing goal nila. US President Donald Trump, desidido ang Iran na makipagkasundo dahil lumalala na rin ang kanilang problema sa ekonomiya matapos ang mga nagdaang sigalot sa gitnang silangan. Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job.
But their Navy is gone, as I've said 1,000 times. Their Navy is gone. Their Air Force is gone. Everything's gone, and they're negotiating on fumes. But we'll see what happens. Maybe we have to go back and finish it. Maybe we don't. Inamin din ng Pangulo na hindi pa siya kontento sa mga nagiging takbo ng negosasyon dahil may mga mahalagang issue pa rin ang hindi na pagkakasunduan. Kabilang dito ang kapalaran ng nuclear program ng Iran, ang stockpile nito ng highly enriched uranium at ang control sa Strait of Hormuz. Yun nga, gusto nga kunin ng Amerika yun yung stock ng enriched uranium ng Iran. Gustong kuhanin ng Amerika yan at sisirain daw nila. I can say that we can make a good deal right now, but maybe not a great deal. And if it's not a great deal, we're not making it. Iginiit ni Trump na hindi siya nagmamadali sa pagbuo ng kasunduan at mas mahalaga umano ang pagtiyak na pabor ito sa Estados Unidos at sa seguridad ng mundo. Ayon sa mga US officials, kasama sa mga pinag-uusapan ang posibleng pagwasak o paglipat sa ibang bansa ng stockpile ng highly enriched uranium ng Iran. Pero nilinaw ni Trump na walang pag-aalis ng sanction o financial relief hanggat hindi tumutupad ang Iran sa mga kondisyon ng Washington. We're not talking about any easing of sanctions or giving money. No sanctions, no money, no nothing. We have control of money that they claim is theirs. We'll keep control of that money. And when they behave properly and when they do what's right, we'll let them have their money. Kontrolado daw nila yung pera. Samantala, nanindigan din si Trump na kung hindi umano inunahan ng Estados Unidos ang pag-atake sa Iran noong mga nakaraang buwan, posibleng mas malaking banta ang inabot ng Israel at iba pang kaalyado ng Amerika sa rehiyon. Ayon sa Pangulo, hindi lamang para sa interes ng Estados Unidos ang mga hakbang na ginagawa ng kanyang administrasyon, kundi para na rin sa seguridad ng buong mundo. If we didn't hit them with the B-2 bombers, Iran would have had a nuclear weapon within 2 weeks from that date because they were ready to go. Yung unang-una, yung hinulugan ng B-2 bomber nila ng yung tinatawag nila bunker buster, no? Bago pa yung alam ko last year pa yun bago pa man itong nangyaring February 28 na pag-atake nila. And if they had a nuclear weapon, it would have been used already. People understand it. They know that. So kung meron daw nuclear weapon itong Iran, ginamit na daw ng Iran yun. Wala nang ano-ano, no? Kasi itong ibang bansa meron din yan Like for example, itong Russia, meron yan. Pero hindi pa nila ginagamit. At bakit naman nila gagamitin sa Ukraine? Hindi ba nila kaya Ukraine? Very simple. Iran cannot have a nuclear weapon. I'm doing that for the world. I'm not doing it just for us. Binalaan din ni Trump ang mga bansang maaaring manghimasok sa US operations sa Strait of Hormuz. Iginiit nito na mananatiling bukas ang mahalagang ruta para sa lahat ng mga barko. It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. Patuloy na umiiral ang tigil putukan sa pagitan ng dalawang bansa habang nananatiling nakabinbin ang kasunduang tuluyang magwawakas sa 3 buwang digmaan sa gitnang silangan. Pero yun nga ang hirap ng asahan yan, yung mga kasunduan na yan. Katulad halimbawa nitong isang balita, pumayag na daw ang Iran, payag na daw sila na alisin o ibalik sa normal yung shipping o commercial shipping dito sa Hormuz. Ang kapalit niyan, kailangan alisin ng Amerika etong kanilang blockade, pag-atras ng pwersa ng Amerika. So meron na daw draft framework. Pero kathang isip lang daw yan at fabricated, sabi ng Amerika. So meaning rejected na naman mga tol. So ano pa bang aasahan natin? Meron pa nga ba talaga tayong aasahan na magkakaroon pa ng kapayapaan dyan? Ano sa tingin ninyo? Pwede kayo magbigay ng komento sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol.